going by Chinese things. So wala nang Chinese things Pwede pa sa kasi kapag yung edad natin, kasi nilagis na tayo, sabihin, ano, sino yung gusto magpagakit ng gano'n? Ito yung panahon para matulungan natin. Basta maging open lang tayo. Sino ba sa inyo yung gusto yung maging teacher dito? Para magkakaunawaan, which is normal naman yan. Usually, hindi naaalis yan. Pero, na-overcome yan. Sa halip na bigyan natin ng pansin yung mga ganong mga bagay, mga negative, mas maganda na mapag-convert natin yung sa positive na mga bagay. So, magaan kasi na pag ano yung mentality natin, positive yung kaisipan natin, wala mo tayong nakikita o hindi yung bulang natin, magpapagtingog sa kanila. Whether tayo ay nagbihirap, kung ano ang kalagayan natin, normal na yan. Kaya naman, majority ng tinawag ng Panginoon o mapredestinado ng hindi ng ating Panginoon ay karamihan ng mahirap. Dahil subukan mong tawagin yung mga bagay, yung mga tao na mayayaman, tapos wala silang panahon. Yan yung talagang realidad. Sa Bible, may inimbitahan sa isang piling o sa isang sitwasyon. Maraming rason, maraming kahadlangan. Pero subukan mo anyayahan yung kagaya natin, may sapat na panahon. Lalo pagdating sa ating Panginoon. So, na-inlove talaga yung tayo of Christ. Ay pag na-inlove, tipo ng isang natural na pag-iibigan, ay hindi makapaghandlang yung kung ano ang mga bagay. Pag naniligaw ka nga lang yung isang lalaki, atin ano yung sitwasyon, nga kung umulan man o umaraw, bumagyo man dyan, o ano pa ang mga sakuna, wala yan sa isip ng isang lalaki na umiibig. Ang gusto lang niya makita yung kanyang iniibig na kasintahan. Ganun din mga kapatid. Kaya, sabi ko nga, natutuwa ako kay Brother Joel at saka si Brother Edgar sa nakaraang Friday, na pati sila na dumadalo na. Sumiling ko sa iyo mga kapatid, kung sabihin ni Pastor Bill na bawat isa ay kinakailangan maging yung midweek service, naandun yung pagsunod. Diba? Naandun yung pag-respeto nila sa pastor na ano man yung sabihin regarding sa ministry ay tumutulog sila. Yung presensya pa lang ng mga kapatid, sapat na. Diba? Sige mo. Diba? Mga pilang, abog, lahat. Eh kung paano bigyan tayo ng kapangkaingan ng pagpahingay na tayo, literally speaking, diba? May naman yun. So, huwag natin bigyan ng, ito man sinasabi ko dahil hindi, kung ano pa man, hindi, ito ay magsisilbing inspiration kasi natin na kung nagagawa ng iba, matulong para sa bawat isa sa atin. So, kaya natin yan, na gampanan talaga yung pagtulong sa ministry. Nakakatuwa yung mga kapatid na makikita kahit yung service yung presensya ng bawat isa ay naandiyan pa rin. Doon po tayo lumalag sa ganung kalagayan. At ang puso ng pastor naman natin, hanggat maaari parating may leadership. Sa ganung paraan, wala tayong ibang libangan. Hindi pumunta sa mga pagtitipon pero wala. So sa hapon ito mga kapatid, gusto kong sabihin mo ako sa pagbabasa ng scriptures. Proverbs chapter 18 verse 10. Sabi dito, the name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth into it and is safe. Tagayo, ang pangalan ng Panginoon ay matibay
namuo, tinatakbuhan ng mabulim, at naliligtas. So, pangalan pa lang, strong tower, the righteous run into it and is safe. So, pang-scripture mga kapatid po, Isaiah, chapter 32, verse 1 and 2. Isaiah 32. So yun mga kapatid, bago natin basahin ito, nakalimutan. The only way na lumabot tayo kung gusto natin magpagamit sa ating Panginoon, faith gamit by hearing the word of God, faith is revelation. Makinig tayo, yun yung pinakang susi. At maliban sa pakinig, magbasa tayo ng mga message ng propeta. Dahil ako nung isa bago kong basahin na, sabi nga nung may bahay at saka ni aking nanay, hindi ko pa alam matutulog. Kung na yun, madaling araw na minsan alas 3 na pero panay yung magbabasa ko ng mga spoken word na dati ay nagbigay sa akin. Si Mother kasi po, mahilig siya talaga magtutulog ng spoken word. So lahat ng nasa bahay ng spoken word, so, biyaya ng Panginoon ay nabasa ko lahat. Nabasa ko at nung ito ay tinipon ko, hindi ko akalain na nagpas ng isang sako lahat yung nabasa ko mga booklets o spoken word. So, ganoon yung proseso. Magbasa tayo ng message ng prophet ng sa ay ikayag sa atin. Nakita natin at makapag-share din tayo ng message ng Panginoon. Sabi dito, behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment. Narito isang hari ang maghahari sa katuwiran, at mga pangulo ay magpupuno sa kahabulan. Verse 2, and a man shall be as an hiding place from the wind, and as covered from the tempest, as rivers of waters in a dry place, as the shadow of a great rock and a weary land. At isang lalaki ay magiging gaya ng isang bublihang dako sa hangin at kanlungan sa bagyo. Gaya ng mga ilog ng tubig sa tuyong dako, gaya ng lilim ng malaking bato sa kinakapagurang lupain. So, ang Diyos mga kapatid ang magdagdag ng biyaya at pagpapala sa pinasa natin ng kanyang salita. So, yung subject natin sa hapon ito is about letting go ng pressure. So, sinabing pressure, wala mga kapatid na hindi naging pressure. Kaya, kung nararanasan natin habang tayo ay nabubuhay, yung pressure ay salamat tayo ngayon. Di ba? At yung mga tao na nag-claim na wala nang hinihintay, nasa millennium na, pero kung ano yung nararanasan natin, ay nararanasan pa rin nila, salamat din sa Panginoon. Kaya nabubuhay yung abnormal yun dahil normal mga kapatid para sa kagaya natin na until now, we are still growing. Kaya, akala ng iba, pag sila kanya ay nalilugod sa Panginoon, ay wala nang pagsubok, parang nasa bed of roses, parang dinubuyan siguro sa alta akong kalagayan, hindi gano'n. Kaya yung iba, pag dumating yung pagsubok, hindi naman talaga, sabi nga yung binigit na naitanim sa makabang lupa, kung hindi gano'n yung naging kalagayan, napunta lang yung binigit sa mabato, pag pumunta yung ibong, tinumak yung binigit, wala na. Yung iba naman napunta sa damuhan, at
kung saan-saan pa. So, hindi sila mga kapatid bounded sa salita. So, pag dumating yung pagsubok, umami ng malakas, hindi lang naubang, hindi naubang. Wala na, bagsak na. Pero yung bride of Christ, mga kapatid, yung sons and daughters of God, kagaya natin, ang man yung pagsubok ng pagdaanan ay nananatili yung matatag. Diba? Kasi, in the first place, kung binasa natin, makikita natin, may yung tayong strong tower. Maitili mo God is a strong tower. Doon tayo. Diba? Kaya, alam natin kung tayo natin, spiritually speaking, we are already sealed by the Holy Ghost until the day of redemption. So, that means mga kapatid na yung katutusan ay proseso. Tayo ay naniniwala na ang tinanggap natin is just only the earnest of our resurrection. So patungo tayo sa fullness na redemption, na kung saan magaganap ito sa final change ng ating katawan. So hanggang hindi pa nangyayari yung final change, normal na ganito yung kalagayan ng isang tao. Hindi exempted yung bride of Christ dahil tao pa rin. Sabi nga ng mga isang kapatid, Brother Joseph, chat sa akin, ano kanya po yung stand mo when it comes sa co-equality? O, di magandang ano yun. Ang sinabi kasi ng co-equality, mga kapatid, there are claims na tayo ay equal with God. O, ako naman, hindi naman ako pupul 100% true. Pero depende kung paano natin itutuloy yung sarili natin. In the first place, we have a spirit with measure. He had it without measure. So kung yung spirit na nasa atin, spirit of Christ din talaga yun. Pero bilang sons and daughters of God, so magkaiba kasi yung sons and daughters of God at yung fatherhood. So, sa titles pa lang mga kapatid, hindi mo tayo kahit kailan lumagay sa fatherhood. Yung naging kalagayan natin, sabi nga lang po, tayo ay, we are being a born-again Christian, we are sons and daughters of God. Co-equal with Jesus. So nakita ko sa kapatid, yung pinakingkibo is about sonship. Naging co-equal tayo kay Jesus as a son. As sons and daughters of God. Dahil ang ating Panginoon, mga kapatid, nagkaroon ng tinatawag na changing His mask. Nag-immortal siya. To begin with, siya yung tinatawag na eternal being sa pasimula. Pag sinabing eternal being, walang beginning, there is no ending. So walang ganun po kalagayan. God the Lord. Tayo bilang sons and daughters of God, we are His attributes. Katangian tayo ng Panginoon. Part of His thoughts. And those attributes, mga kapatid, His thoughts. Nasa kaisipan tayo ng walang hanggan. Kaya pag sinabi ng sons and daughters of God, eternal din. Bakit? Kaisipan nga ng Panginoon. So lahat ng part ng ating Panginoon, walang hanggan din. Pero tayo ay pumasok sa tinatawag ng time element. But may bahagi tayo na eternal. May binigay tayo galing sa Panginoon at yun yung eternal. And that part, yun yung sinasabi natin na kung pwede natin tawagin equal with God. Because that part, we are His gene, tayo gene of God, seed of God, word of God. Pero until we are here in this tabernacle, which is the flesh tabernacle, bound tayo ng time element. Tayo ay may sukat pagdating sa tinatawag ng
eternal standpoint. Ano yun? Ang outside being natin is a normal na tao. Normal na tao. Compared kay Jesus, hindi normal na hindi siya basta-basta literal na tao lang. Bakit? Tingnan natin, yung expression natin pagdating sa pagiging isang tao, tayo ay through sex birth. Pinanganak tayo sa pamamagitan ng sex birth. At si Jesus ay hindi ganoon. Si Jesus, mga kapatid, pinanganak ng isang virgin na babae. So wala hong sex birth na nangyari sa pamamagitan ng si Jesus, a blood of God. Yung kanyang expression is through spoken word. Tayo ay hindi mo tayo spoken word. Tayo ay dumaan sa proseso na punta sa spoken word na paraan sa pamamagitan ng new birth. We are literally spoken word seed of God. Ang ibig sabihin nun is yung new word natin na express yung spiritual na katauhan natin sa spiritual na kapanganakan. Yung binhi na yun, that is the proving of the predestination kung saan we did not become seed by rebirth. Hindi tayo naging binhi sa pamamagitan ng kapanganakan muli, umuling kapanganakan, we will seed and therefore we were born. Was were seed. And that seed, there is nothing to be begin. Na madaling sabi mga kapatid, the law of God is everything comes by seed. So tayo, kagaya na nasabi natin, tayo ay pinili ng ating Panginoon, bilang ito kung galing ating musugan. Talagang may taktaw pa na may express tayo, may expression tayo. So doon natin ikukumpara at makikita kung ano yung kalagayan natin. Si Jesus, dumating siya ay tinatawag na God-man. Tao, pero at the same time, Diyos. Diyos na tao. How about yung bride of Christ? Yung bride of Christ, yung kalagayan naman natin bilang word made flesh, God in a man. Ano yung pagkakaiba nun? Kasi yung God naman mga kapatid, sabi ng iba, si Jesus ay niya nagutom. Nagugutom din naman yung tao. Hindi tao si Jesus. Parehas tao. Pero nung pakainin ni Jesus yung mga gutom na tao, galing sa 5 tinapay, tao galing si Jesus. Yun ang tanong. Hindi yung gawain ng isang tao. Kahit magigero pa, hindi mo nagawa basta-basta dahil karamihan ng magigero magdalaya ng estrategiya. Pero si Jesus, may kapangyarihan talaga. Kaya yung 5 loaves, ilang isda yun, na pagkasya sa libo-libong tao, na sumobra pa nga, ay hindi yung tao si Jesus. Si Jesus ay nagkasakit. Hindi, sino ba yung hindi nagkakasakit na tao? Tayo, nagkakasakit. Pastor, inuubo. Hindi tao si Jesus. Sumakit nagkasakit. Masakit yung ulo. Normal na tao yung ganoon. Pero nung bumuhay na may sakit at namatay pa, yun na naman, ay hindi yung tao. Diyos na tao yun. So, ganun ang kalagayan? Nanangis si Jesus, kalungkot, tao yun. So, ganun kalagayan. Tayo ba ay magagawa ba natin yung hindi? Si Brother Branham bilang propeta ng ating Panginoon, 7th angel messenger, may ganun yung ministry. Take mo, pero sabi ni Brother Branham, I am not the Son of Man. Hindi mo pa rin si Brother Branham I am a Son of Man revealing the Son of Man. So even si Brother Branham, mga kapatid, hindi niya ikinig ng pumantay sa ganung kalagayan. He is just only a vessel. Pag sinabi ni Son of Man, vessel pa na ito ng the Son of Man. So yung word made flesh, it is only God tabernacle in the flesh. First, fullness of time, yung tabernacle, yung indwelling lang yung mga kapatid, yun yung may pagkakaiba. Kasi,
Yun yung without measure. Paano naging without measure? In the first place, He did not bypass His theophany. Si Jesus kasi, yung expression niya, from Spirit, nagkaroon ng word form na kalagayan o kay theophany, manifestation ng gano'n, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with us, and dwell among us. So yung tao, from Spirit, o attributes of God, nasa thought ng ating Panginoon, na-display in a human style na kalagayan, binaypas natin yung theophany. So naging address na yun si theophany. Ano yung pagkakaiba ni theophany? Pag sinabi kasi na yung theophany, yung kalagayan ng Panginoon, si King Jesus ano yun. Kaya kung naandyan sa iyo si Jesus, therefore, meron tinatawag na theophany in us. Doon tayo hindi makakapatid na dito sa ganung kalagayan dahil na yung tinatawag na evidence of being bypassing Holy Ghost, which is the clear understanding. Dahil iba yung theophany sa Holy Ghost. Lahat kung pwedeng i-connect kay Jesus. Pero si Jesus, may tamang placing. May tamang without manifestation ni Jesus, it must be upon time. May tamang time and season. Kahit si Jesus pa yan, sabihin mo, Son of David, have mercy on me. Gender ka, hindi napapansinin. O di, something wrong. Bakit? Si Jesus na yung Son of David, pero sabi ko nga, it must be upon His time. Kung time ba niya na Son of Man, tawagin ko siyang Son of David, wrong claim. You have no right to claim Him as the Son of David dahil hindi ka naman ay Jew. Kaindihan niya sa pamamagitan niya ng tinatawag na fourth mystery, yung veil, tinanggal. Wala nang veil. Naging tayo isang katawan. Tama naman yun mga kapatid. Dapat wala tayong ini-ignore. When it comes to message, kaya natin kainin yung buong aklat. Pero hindi natin kaya dagdagan na masulat buong. Dahil anything na i-add or to be taken away from that book, yun yung tinatawag natin unbelief. Yun yung sinasabi natin sin. What is sin? Pag sinabi sin mga kapatid, hindi mo na-miss yung mark, o na-miss mo yung mark, hindi mo na-hit. Hindi mo na-boss, ay doon pala yung ibig sabihin ng kasalanan. Therefore, kung hindi mo na-boss ay, ang resulta niya, unbelief. Fail to recognize your day and His message, unbelief ka. Bakit? I-reject mo yung word for your day. Sasabihin mo, Son of David, have mercy on me. Sisirtinisyon mo ba, hindi pinansin eh. Maganda yung intention niya. Nandun yung respeto niya. Pero mali yung pray niya. Kagaya, kung ikaw ay isang ama, may anak ka, hindi ko pwede tawagin lolo. Yung anak mo dahil may tamang posisyon ka sa anak mo. Maliban na lang kung ang tinatawag sa iyo ay parang lambing na, okay lang naman yun. Pero in reality, may tama, you have to claim the rightful position in Christ. And when to claim your rightful position, yun na. Therefore, you are trying to do God a service without His will. So, ganoon mga kapatid yung kalagayan. And sabi nito, kung mapahaba tayo, hindi tayo makapagpuro sa sabi. Sabi nito, people are doing things wrong. Ang tao, naturalisa yan. Gumagawa ng mga bagay na mali and trying to hide from it. Reality yan. Minsan, nakagawa pa tayo ng isang bagay na mali, nagtatago pa tayo, tinatago pa natin. Well, the only thing that does it build us more pressure. Akala natin, remedy yun. Excuse me.
So, akala natin, remedyo yung pagtatago sa bagay na mali. Eh, hindi pala. Yun pala yung mas lalo tayo nakakapag-create ng pressure. And then sabi nito, it just builds up more pressure. Hindi mas lalo. That's the way mga kapatid nagkakaroon ng trouble sa atin. Minsan, inisip natin marami tayong problema. And then dahil marami tayong problema, hindi mo na niya ako magsimba. Di ba tama? Ano lang gagawin mo sa bahay? Pukulong. Masasolve ba yung problema sa pagpagitan ng gano'n? Makikita mo yung corners. Basta lang binibigan yung dinadala mo. Pero kung nagkataon, instead na namnamin mo yung problema, letting of the pressure mo pumunta sa Panginoon, makipag-fellowship sa buhay, sa pamamagitan mo, nakaka-release din tayo. Nakaka-create ng magandang atmosphere. So yung pinakang ibig sabihin ng prophet. So, sometimes, dahil sinabi natin ang pagkikipag sa Panginoon ay hindi yan basta-basta madalian, pero ganito naman yan. Kapag ikaw ay, kumbaga, nasa Panginoon naglilingkod, kung ano man yung mga bagay na nararanasan mo, maraming gumagawa ng daan ng Panginoon yan para maalis ka. Pero kung wala ka sa paglilingkod ng Panginoon, tignan mo yung iba, maraming problema yung kinakaharap, ang ending minsan hindi na kinaya, binawi na yung buhay. Which is hindi yung gano'n. Bakit? Walang binigit. Hindi natin ginagaya yung gano'n, pero walang outlet na mapaglalabasan eh. Alam natin, sabi nga, biblically, those who have heavy ladens come to me and I will give you rest. O, speaking na naman ng rest. O, di niya kasi may rest na dinilay yung na para ma-clarify natin, rest, iba naman sa nilay. Kasi yung word, may tinatawag yan mga kapatid na connotation at sa doon yung rest. Sinabi yung connotation, iba ang mga secondary meaning. Pero, oo, secondary meaning siya ng millennium. Kung sabihin natin sa inyo yung meaning ng millennium. The millennium is Sabat, kapahingahan. Pero hindi mo pwede i-apply na yung kapahingahan yung lahat ng kapahingahan, hindi na. Nakukuha. Bakit? Iba kasing kapahingahan yung sa millennium. Literally speaking, my period of time. And those or that period of time is 1,000 years. Yun yung mga kapatid. E yung dapat na sinasabi ng Panginoon, eternal rest, walang hanggang kapahingahan. Baka mamaya natawag tayo sa rest in peace, yung walang hanggang kapahingahan sa kalagayan yung mga nanay Kristo tayo. Kaya walang namamatay. Kaya mga yung nag-i-discover sa lupa, hindi yung namatay. The word death is an eternal separation from God. Yun yung ibig sabihin ng death. Kaya those Christians na nauna na, hindi yung namatay, namahingan. Nakanta nila yung literal na kapahingahan, sabi ni Paul, I have fought a good fight, I have kept the faith. The battle is almost over, I have run the race, sabi niya, tapos na, tumakbo na ako. So, ito na yung panahon na sabi nito, tapos na yung takbo din. Uwi na si Paul, o di, nag-rest ka siya. It doesn't mean na namatay. Walang namamatay na Christian, walang namamatay na bride of Christ. Death doesn't change you. It is just only change your dwelling place. Yun yung pinaka-evidence mga kapatid na walang theophany in us. Sabi natin, pag sinabing theophany, hindi yung Holy Spirit na nasa atin. Kasi yung theophany is a word form body. It is another body waiting. And that body, you can go in that body kapag ikaw ay nagkaroon ng tinatawag ng death in the flesh. Nakatay natin yung death in the flesh, pero ang nahukan mo, temporary lang yun. Lumipas ka lang ng dwelling place.
At yung dwelling place ng iyong body. And that is not the tinatawag natin finished product. Kaya nga, yung nakita ni Brother Branham beyond the curtain of time, they are in a glorified state. Yes, tama. They are also in a glorified state waiting for us. Pero this is just only the pending of the resurrection. Ang sinabi niya, hindi pa po natatapos. Magkakaroon pa the dead in Christ shall rise first, and then magkakaroon yung mga nananatiling buhay ng body change. That is the final case na sinasabi natin. Yun yung finished product, the glorified body. Hindi yung ganung kalagayan na once na nasa tiwala ng kalagayan na yun na yung bibo. Ay mga ibay, sa pamamagitan ng proseso, second stage lang yun. Hindi pa yun yung final or last change. The people today, and maybe some of them here, that you do wrong, but you don't mean to do it. I mean, men that would be using the name of the Lord in vain. Tinukoy ni Rarapan dito. May mga tao, nakakagawa kung hindi nila alam na mali. Minsan ba ay gawin pa yung pangalan ng ating Panginoon? It is a hard saying, but no. Sa papaanong paraan, wala naman mga kapatid, pagdating sa ministry ito, may mga tao na nangangaral. Yung pinapangaral nila, hindi naman nila sinasabing mensahe ng Diablo. Hindi naman nila sinasabing galing kay Satanas. Ang sinasabi naman nila galing sa Panginoon, pero in vain. In vain, mga kapatid, walang pagtulungan. Mali. Hindi nila alam yun. Hindi nila intention na makagawa ng mali, pero nagkagawa nila. Sabi nga ni Brother Branham, dito sa pagkakataon natin, kasi yung unang pagkakataon sa pamamagitan ng ministry ng ating Panginoon, nagkaroon ng indictment. Yung ini-indict doon is yung literal na umusik sa ating Panginoon. Pero sa ating kapanahonan, tayo mismo yung nag-i-indict sa mga tao na nagkakaroon ng second crucifixion. Akala kasi ng tao yung pagpapako sa Panginoon. Isang beses lang nangyayari, yung literal na namin Diyos sa Apostinato. Di nila alam na this is the second crucifixion ng Son of God. Sa paanong paraan, sa pamamagitan ng preaching ng false doctrine. Once na pinangaral mo yung false doctrine, ito yung hardest pierces na natatanggap ni Jesus. Mismo, sinisibat mo siya. Sa pulpit mo mismo. Eh yung bride of Christ, mga kapatid, alam niya yun kung sino yun. Kaya sabi ni Brother Branham, I indict you sa pamamagitan ng Word of God, founding you are guilty. So paano naging guilty? Pag-twist ng Word of God, mga kapatid. We have the right to indict them. Kaya minsan na misunderstood yung tao dahil sa karakter. Akala nila, ito niya, pala away. Pero in one sense, he had the right. Bakit? Mayroon siyang proof. Mayroon siyang karapatan, hapulan yung mga tao na nag-reject ng Word of God. Bakit? Alam niya, nag-guilty sila. Eh, alam naman sabihin mo, okay, buharin dahil tao kung ginagawa mo. Di kung pumayser ka rin sa pamamagitan ng ginagawa mo, naging partakers ko pa ng unbelief. Dito kasi mga kapatid, pagdating ng third full ministry, the revealing of the word of the literal showdown, you have to identify yourself. Kailangan mo magpakilala, kulay-kulay. Kung saan ka. Sabi nga mo, separate yourself from unbelief dahil bakit ibibigay ng Panginoon yung judgment. Kung hindi mo separate yung sarili mo, magiging kabahagi ka ng judgment na para sa mga tao na nagbigay ng lugar. So, ganun yun mga kapatid. So, dito tayo, na in the Old Testament,
when a man had did something wrong, and maybe he slew a man or did something wrong, that man that he slayed, his friends would hunt this man till they found him and slay him too. So sa Old Testament pala mga kapatid, kapag nakagawa ka, halimbawa, nakapatay ka, okay, baka sa Old Testament mga kapatid, tayo ngayon may tinatawag na sa igang batas. Sa Old Testament walang ganoon. Sa Old Testament, kapag nakapatay ka, dalawang bagay. Kung pwede kang mabuhay, kung patayin ka. Paano ka mabubuhay? Yung papaliwanag natin. So, papatayin muna. Since wala silang konstitusyon sa ligang batas na kagaya na natin, hindi nagdadaan sa proseso. Napatay mo yung kaibigan ni ganito. Malamang sa malamang yung kaibigan, papatayin ka rin. O yung kamag-anak mo, buhay ang inutang mo sa kamag-anak, buhay ngayon ang sisingin. Hahantingin ka ngayon mga kamag-anak. Hanggang sa ikaw ay mahuli at mapatay. Ganun yung paniniwala sa Old Testament. Ngipin sa ngipin, pangil sa pangil. Kung buhay ang inutang, buhay ang kapayaran ng walang hinaya. So, anong ginawa ng ating Panginoon? Sabi dito, Joshua built some places called the house of refuge. Ngayon si Joshua, literally, Joshua is a type of Jesus. He is also a Savior. So, maganda mga kapatid, Joshua, ito ni Jesus, ng ating Panginoon, nagkakapagpintas. Bakit? Sa ganung kalagayan kasi, parang wala ng mercy. Walang justisya eh. Nasa kamay lang yung batas ng tao. Kaya ginawa ng Joshua, gumawa siya kayo ng isang tinatawag na house of refuge. And these places, there are some there at the Ramoth Gilead. I think there's 4 of them from that Beersheba, and they were places of refuge. Where if a man did wrong and didn't want to do it, he could come to the city gates of one of these refugees and pleading his case, and tell them that he didn't mean to do this evil. So ngayon yung ginawa ni Joshua mga kapatid, gumawa siya ng isang bagay, isang lugar na magiging tahanan na para bagang refuge, house of refuge, na kung yung isang tao nakagawa na hindi naman niya sinasadya o hindi naman niya talaga intention, the only way na maging ligtas siya ay pupunta ngayon siya doon. At doon sa gate noon, mag-pledge siya ng kung anong kaso niya, sasabihin niya, mag-confess siya, ako niya ay nakagawa ng ganito. At yung pag-confess niya mga kapatid, dalawang bagay naman. Kami dito, well, he could come to the gates of one of these refugees and plead his case and tell them that he didn't mean to do this evil. And then he could come into the city and be saved from his enemy. Where he told a lie and the pursuers found him, they could pull him right off the altar. If he lied. So ngayon mga kapatid, hindi lahat ng pumunta doon ay nagsasabi ng totoo. Dalawang bagay. May pupunta doon na sasabi ng kasinungalingan, at once na yung kasinungalingan yung found out, yung consumers ngayon, yung humahabol sa kanyang pupunta siya yung labas, magawa sa kanya kung yung gagawin. Halimbawa, hinahanting siya dahil nakapatay, since nagsinungaling siya ngayon, papalagasin siya. At pag pinalabas siya, doon siya ang hinahanting yung consumers yung humahabol sa kanya. Kaya, mapapatayin siya. Pero kung siya ay nagsasabi ng katotohanan, makakapasok siya. At yung humahabol sa tao na nakagawa ng kasalanan, ay hindi makakapasok doon.
So, ibig sabihin mga kapatid, mananatili kang ligtas ngayon sa mundo ng house of abuse. But if he was truthful and he did not want to do wrong, why he could be saved as long as he was in this city. A place of refuge where the slayer or the consumer is slaying, he was safe from him. He was protected. But the man first must be a man that accidentally did it. So hindi mga kapatid sinasadya. Halimbawa, nagagawa ka na pero hindi mo talaga sinasadya, siyempre ka. Yung ngayon yung magiging house of abuse. Pero kung mga kapatid, ang pagkatay kasi dito, kaya sinasabi ng letter of the question, ay mga bagay tayo na nagagawa ay hindi natin gusto. In this nature, may dalawang tinatawag na natures very at the same time. Nature of the flesh and nature of God. May gusto tayo isang gawin tama, hindi natin gagawa. At yung gusto naman natin, kung hindi naman natin gusto gawin, nagagawa natin. So ngayon, pupunta tayo sa house of refuge. None other than sa ating Panginoon. Ito ay literal. Itinatayo natin sa spiritual. At kung tayo ay mag-pledge, mga kapatid, at hindi naman natin gusto yung mga bagay na nagawa natin, mag-justify tayo in the first place. Bakit? Sabi nga, justify means you'll never done it in the first place. Hindi mo ginawa eh. Mayroong dalawang katapunan sa iyo. At yung isang nakawan niyo, yung natural man. At ang totoong ikaw is yung spiritual man. Kaya sabi ni Brother Branham, I was saying this, taking to myself, 40 years ago, I was a rough, rascal, yung sinabi ni Pastor Vic, na dati, yung kung bakit naging yung kalagayan, sabo, lahat-lahat, dito gano'n, dumating yung time, ibang big process naman, makikita ngayon yung mga best yung nilalagay niya, hindi yung process na dati. Hinahanap nila yung old file ko. Asan na yun? Kahit gaano nila kakahanap ito, wala na. Napunta saan? Hinapon na ng ating Panginoon sa dagat ng already on the sea of God's forgetfulness. Kaya isang process na lang ngayon makikita. Yung soul sa process na nagmamanimanifest. Wala na. Kaya wala yung two souls. Di ba? Malinaw eh. You also die in the new soul, which is the new nature was born unto you. So wala naman simple mathematics mga kapatid, hindi magiging dalawa dahil may tinatawag na formula. At yung formula doon, yung missing, o yung mystery is death, is the requirements for the soul that's needed. So may requirements para kasi, hindi naman yung magiging dalawa bakit may isang mamamatay at may isang mabubuhay. You cannot be in two bodies at one time. Kung paano hindi ko pwede maging dalawang katawan, lumagay sa dalawang katawan ng sabay, hindi, walang pusog ng sabay. At yung una, perverted by Satan. At lahat sa pamamagitan ng perversion ito, ang potong si Satan. At pag si Satan ang potong, si Satan ay part ng creation, sa madaling sabi, siya ay temporal na nilalang. And being a temporal, may beginning at may ending. And those that have beginning and mayroong ending, hindi yung eternal. So yung part na Diyos na nasa atin, yun yung walang beginning at walang ending. Bakit? Part lang ng Panginoon, yun yung eternal. So ituloy natin,
Hindi po pwede yung mga kapatid business ulit ay kami sa literal, kailangan pumasok as long as nandiyo ka, kahit maghapon bumantay yung mga naghahabol sa iyo ng hinahanap ka, hindi sila makakapasok sa gate. Guardian ka, safety ka. Malaya ka doon sa loob ng House of Philippines Pangangalaw na wala kang iniisip na baka niya ako pagpatayin. Pero huwag ka lang lalabas. Kasi pag lumabas ka, yari. Kaya ganun mga kapatid, ang isang inubos. Ang isang redeemable subject, kagaya ng bride, once na tinubos na yan sa pusya, wala na yan aangarin, bumalik ka sa pusya, tinubos ka na eh. Sino pa? Sino pang gusto bumalik? Tinubos ka na. At yung pagkatubusan ng inyo, ito yung tinatawag na carbon. Effective naman isang carbon sa isang tao na tinanggap ko bilang carbon. Hindi will never be a carbon, hindi maging carbon sa tao ayaw. Diba? Ganun tayo pinapalaya ng ating Panginoon. Ang pinapalayaan ngayon sa apuas. Kaya kapag tinawag na sabi nga yung Jubilee, yung araw ng kalayaan, ang tawag dito, yung Jubilee time. Kahit ikaw ay binilit bilang maging alipin, pero pag dumating yung 50th year na tinatawag ng tradisyon ng mga Hudyo o Israel, pag tumunog yung propeta sa ilang Jubilee, pagpapalaya kayo, malaya na pag narinig mo na yung tunog na yun. Yun yung karamihan, naghihintay, Jubilee time. Kung ugnaya ko, gumawak ng pala. Na-recognize niya na pinapalaya na siya ng tunog, di pitawan niya yung pala. Pero yung ayaw, gusto pa rin, in-love pa rin sa gusto pa rin ng pala, sige, bukay, tinatawag na papalaya. Ganito yung mga kapatid yung gospel trumpet. Nung tumunog yung gospel trumpet, those who are predestinated by God na kulitin, nabigyang buhay. I was dead by patay o blind or whatever it is. But now I see, ngayon, nagkaroon ka na ng bagong chapter. Hindi na yung dati. Dati kang alipin ng bisyo lahat. Lahat ng bagay sa mundo, alipin ka. Nung narinig mo si gospel trumpet, nawala yun. Eh yung ayaw, mas gusto ko niya po silang. Baka hindi mo pala narinig, tinatawag ka na. At kung hindi talaga ikaw, nakakarinig, sadyang hindi mo lang at nagiging na hindi yung para sa iyo. Para lamang yun sa tao na talagang tinatawag ng Panginoon na sa kanila. Hindi naman kasi pumunta ang ating Panginoon dito na kunin mo lahat ng tao. Ika na, napunta siya para naging ganan sa kanya. At yung hindi sa kanya, hindi niya kukunin. Kaya yung ayaw ng second coming, wala tayong gawa. Pilitin man natin ang pilitin, sabihin man natin ang sabihin. Parang nilike message man. Galing ang yan kay Paul. Ay, hindi agad galing yung sa propeta. Tignan mo, ito yung quote. Di ba? Latagan mo naman ang kung may second coming. Hindi niya, problema niya. Gusto yung kanya maging superman. Gusto yung really pagkat. Ang bira. Ginagawa ng katawanan mo. Hindi engage na mga kapatid. So, ganoon ang position na natatanggap ng ating Panginoon sa panahon natin. And then sabi dito, those who want to place you shape you can. You can feel comfortable when you're doing wrong. No way feel comfortable when one day God's law. He knows his duty and you know that the hounds of hell is right behind you. So kung nakagawa ka ng bagay ng mali, ay kondisyon. Nag-ibig ka. Hindi ka komportable. Lalo kapag nag-break mo yung dance mo. At alam mo na hinahabol ka ng kamatayan, right behind you. And sooner or later, your sins are going to find you out.
mahuhuli ka rin. Yun nga lang mga kapatid, praise, dito ba, dahil ang life ay hindi mo magiging ganyan mahuhuli. Bakit? He did not, the seed of God, ang tawag dito, First John 3, yung those who are born of God did not commit sin. Bakit? Yung binhig na nasa kanya is sinless. No more sin yun. So, he did not sin. Yun yung pinakabasyan ng Panginoon. Kaya wala, kung natabi ka, doon ka ngayon rested. So, pag na-realize mo, na-recognize mo yung message of the hour, tapos na. Letting of the pressure. Wala yan. Yung pressure na natural mo kayo na yun, hindi na makahalaga yung bagay na eternal. God bless you.